Nabuntis ako sa edad na 16 at ipinaampon ko ito sa aking tita. Ngunit ikakasal na ako ngayon sa isang afam nang hindi man lang nakilala ng anak ko ang sarili niyang ina. Dear Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Jessa. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ako ay 16 taong gulang lamang noon nang mabuntis ako. Isang malaking dagok sa pamilya ko ang nangyari, lalo na't ako ang panganay na inaasahan ng mga magulang ko noong sila'y nabubuhay pa, na magtapos ng pag-aaral at makapagbigay ng magandang kinabukasan sa amin. Pumanaw na nga pala ang aking ina at ama sa isang aksidente noong ako ay nasa ika-14 na gulang pa lamang. Wala na akong ibang masisi kundi ang sarili ko. Napakarami kong pangarap, pero tila naglaho lahat nang malaman kong ako'y nagdadalang tao at ang masaklap hindi ako pinagutan ng aking nobyo noon dahil hindi pa siya handa kagaya ko. Sa sobrang takot at kaba, nakiusap ako sa tita ko, kapatid ng mama ko na ampunin na lang ang anak ko. Wala akong ibang magawa noon, Ate Ann, kundi ang umasa sa kanyang awa. Alam kong hindi ko pa kaya ang responsibilidad ng pagiging ina, at sa edad kong iyon, napakabata ko pa para magtaguyod ng sarili kong pamilya. Pumayag naman si tita at siya ang nag-alaga sa anak ko. Lahat ng pangangailangan ng bata ay ibinigay niya. Tumulong siya sa akin para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at bumangon mula sa pagkakadapa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng puso ko ang patuloy na umiiyak at humihingi ng kapatawaran sa ginawa ko. Ang anak ko, ang sarili kong laman at dugo, ay lumaki sa paniniwalang ang tita ko ang tunay niyang ina. Ngayon, Ate Ann, ako ay 21 na taong gulang. Nakatapos na ako ng kolehiyo at malapit ng ikasal sa isang afam. Ngunit araw-araw, nararamdaman ko ang sakit. Gusto ko nang magpakilala sa anak ko at sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Gusto kong yakapin siya at sabihing ako ang kanyang tunay na ina. Ngunit nang iparating ko ito sa tita ko, sinabi niyang hindi na pwede. Ayaw niyang guluhin ang buhay ng bata at natatakot siyang magulo rin ang kanilang pamilya. Ate Ann, hindi ko na kinaya ang lungkot at pagnanais kong makilala ng anak ko. Kaya isang araw nagdesisyon akong pumunta sa bahay ni tita kahit alam kong labag ito sa usapan namin. Dumating ako sa tapat ng kanilang gate at nakita ko ang isang batang babae na naglalaro sa labas. Halos huminto ang puso ko nang makita ko siya. Parang ako noong bata ako, hawig na hawig sa akin. Doon ko napagtanto, iyon ang anak ko. Naisip ko kung paano ko siya lalapitan. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na ako ang tunay niyang ina, ngunit alam kong malaking gulo ang maidudulot nito. Kaya't nakontento na lang akong panoorin siya mula sa malayo habang tinutuyo ng mga luha ang aking mga mata. Ilang beses kong gustong bumaba ng sasakyan, ngunit alam kong maaaring masaktan ng bata sa mga sasabihin ko. Habang tinitingnan ko ang anak ko, nakita ko si tita na lumabas ng bahay at tinawag siya. Tumakbo ang anak ko papunta sa kanya at masaya silang nag-usap at nagtawanan. Ate Ann, para bang may kutsilyong bumaon sa puso ko habang pinagmamasdan sila. Para akong nawala ng karapatan na maging masaya dahil sa desisyon kong iwan ang anak ko noon. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang magalit sa sarili ko. Naisip ko ang lahat ng mga araw na hindi ko siya nakasama, ang mga pagkakataong dapat ay ako ang nandyan sa tabi niya. Ngunit pinili kong talikuran ang responsibilidad dahil sa takot at kabataan. Gusto ko siyang bawiin, Ate Ann. Gusto ko siyang makasama, ngunit alam kong hindi na iyon posible. Nagmamakaawa ako kay tita na hayaan akong makilala man lang ang anak ko, ngunit paulit-ulit niya akong tinatanggihan. Sinabi niyang mas mabuting manatili na lang akong malayo dahil baka magulo ang buhay ng bata. Ate Ann, iniisip ko kung paano ko hihingiin ang karapatan kong makilala ng anak ko. May karapatan pa ba akong gawin ito? Gusto kong magkaroon ng pagkakataong maging ina, ngunit natatakot akong baka lalo ko lang masaktan ang anak ko at ang pamilyang nagpalaki sa kanya. Sobrang sakit ng nararamdaman ko at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Umaasa po akong mabigyan ng payo sa sitwasyong ito. Sana ay makahanap ako ng paraan upang maging bahagi ng buhay ng anak ko nang hindi nagdudulot ng gulo sa kanya. Lubos na gumagalang, Jessa.